Gumamit ng razor leaf ang Bulbasaur ni Ash upang talunin ang Butterfree ng isang trainer. Namangha sina Tracy at Misty sa sunod-sunod na pagkapanalo ni Ash mula nang dumating sila doon. Nagmayabang si Ash na siya ay isang dakilang trainer habang pinupuri rin ang kanyang mga Pokemon. Gayunpaman, nagutom siya kaya umalis muna sila upang kumain. Tinanong ni Misty si Ash kung bakit siya kumakain ng ganoon kabilis at sumagot siya na nagmamadali siya dahil gusto niyang makipaglaban agad. Dumating si Tracy at ipinaliwanag na ang dahilan kung bakit maraming naglalaban dito ay dahil narito si Lorelai na agad nakakuha sa atensyon ni Misty. Nakita ni Tracy na idolo ito ni Misty dahil alam ni Misty na si Lorelai ay kanyang bayani na gumagamit din ng mga water-type Pokemon. Isang babae ang lumitaw at nagsabing siya ang bayani ni Misty. Nakita ng mga bida na ang babae ay si Lorelai, kaya naman gustong gumawa ni Tracy ng sketch nito at humingi naman si Misty ng mga payo. Hindi sila pinansin ni Lorelai dahil nakatuon ang kanyang atensyon kay Togepi. Nagmanman ang Team Rocket at nakilala ni James si Lorelai, pero hindi niya maalala kung saan niya ito nakita noon. Tinanong siya ni Tracy kung maayos lang ba siya, pero sinabi ni Lorelai na ang sikat ng araw ay parang isang dating kaibigan. Gusto ni Misty na makarinig ng ilang turo, pero ang naririnig ni Lorelai ay ang hangin. Hinamon ni Ash si Lorelai sa isang laban. Sinabihan siya ni Misty na bastos ang kanyang paraan, pero alam ni Ash na maswerte ang islang ito para sa kanya at kailangan niyang patunayan ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pakikipaglaban kay Lorelai. Tumingin lang si Lorelai sa dagat at hindi pinansin ang mga hiling ni Ash. Inakala ni Ash na natatakot itong matalo sa kanya kaya humamon na lang siya ng ibang trainer. Nanood sina Misty, Tracy, at Lorelai habang kumakain naman sina Pikachu at Bulbasaur. Gusto ng trainer ng dalawa laban sa dalawang laban, kaya inilabas ni Ash si Squirtle habang ang trainer naman ay isang Persian. Nakita ni Tracy na tuwid ang buntot ng Persian, na ang ibig sabihin ay bihasa na ito sa laban, pero hindi nag-alala si Ash. Gumamit si Squirtle ng water gun, pero sumablay ito. Gumamit ang Persian ng Thunderbolt pero pumasok si Squirtle sa loob ng kanyang shell upang hindi gaanong masaktan. Ginamit ni Squirtle ang Skull Bash at tinalo ang Persian. Pinuri ng trainer ang kanyang galing, ngunit inilabas naman ito ang Tauros. Natalo si Squirtle matapos mabangga ng malakas. Ipinasok muli ni Ash si Squirtle at inilabas si Charizard. Binalaan siya ni Misty na hindi pa niya kayang kontrolin si Charizard, pero nagmayabang si Ash na marami na siyang karanasan. Nagkamali siya dahil binugahan siya ni Charizard ng flamethrower hanggang sa maging uling ang kanyang balat. Pinagtawanan siya ni Misty at ng kanyang kalaban, kaya naman napahiya si Ash. Inutusan niya si Charizard na umatake, pero hindi ito sumunod, dahilan para lalong magalit si Ash. Akala ng trainer ay panalo na siya nang gumamit ng takedown ng Tauros. Gayunpaman, gumanti si Charizard ng flamethrower at tinalo ang Tauros sa isang tira lang. Magdiriwang sana si Ash kasama si Charizard, pero itinulak lang siya nito at lumipad palayo. Sinabihan ng trainer si Ash na huwag kailanman maglalabas ng Pokemon na hindi niya kayang kontrolin. Maya-maya, nagsimulang magwala si Charizard sa paligid, kaya naman tumakbo palayo ang trainer. Inutusan ni Misty at Tracy si Ash na kontrolin si Charizard. Sinubukan ni Ash na ibalik sa Pokeball si Charizard, pero iniilaga nito ang mga beam at muling sinunog si Ash. Sa pagkakataong ito, nakialam na si Lorelai at inilabas ang kanyang Slowbro, kaya nagtaka ang grupo kung paano nito lalabanan si Charizard. Aatake sana si Charizard, pero ginamit ni Slowbro ang Disable upang pigilan ito. Dahil hindi makagalaw si Charizard, matagumpay itong naibalik ni Ash sa Pokeball. Iminungkahi ni Lorelai na kailangan ng pagsasanay ng Charizard ni Ash at ang Pokemon ay kasing bihasa lang ng kanyang trainer. Sinabi ni Ash na huwag na niyang sabihin ang mga bagay na alam na niya, bagamat mukhang hindi naniniwala si Lorelai. Ipinagmalaki ni Ash na nasa top 16 siya ng Indigo League, pero alam ni Lorelai na hindi pa niya naiintindihan ang lahat, saka ito umalis, pero pinayuhan silang dumalo sa kanyang mga turo, lalo na si Ash. Nakita ng Team Rocket ang laban ni Lorelai at nalamang isa itong dakilang trainer na lumabas na sa dyaryo at TV, kaya naisip nilang dapat din nilang nakawin ang malalakas nitong Pokemon. Nakipaglaban si Lorelai sa isang trainer, kung saan tinalo ng kanyang Slowbro ang isang Machamp. Tinalo rin ng kanyang Dugong ang isang Marowak, at ang kanyang Cloyster naman ay tinalo ang isang Alakazam. Pinanood ng mga bida ang kanyang laban, habang pinupuri ni Misty at Tracy ang kanyang galing. Kahit ang mapagmalaking si Ash ay umamin na magaling nga ito. Sa bahay ni Lorelai, pinuri ni Tracy at Misty si Lorelai sa pagkapanalo nito. Inamin ni Tracy na nagiging ibang tao si Lorelai kapag nakikipaglaban siya, pero sinabi ni Lorelai na lahat naman ay nagbabago depende sa sitwasyon. Sinabi ni Ash na alam na niyang gumagamit si Lorelai ng reverse psychology para turuan siya, pero sinabi ni Misty na mas mukha siyang matalino kapag hindi siya nagsasalita. Sinabi ni Lorelai na bawat isa ay may estilo sa pakikipaglaban at ang sa kanya ay parang tubig.
Maaari itong maging mapayapa, ngunit maaari ring maging kasing lupit ng yelo bago muling maging kalmado. Sinabi ni Ash na mayroon siyang lakas, pero sinagot ni Lorelai na kailangan niya ng lakas mula sa loob at ibahagi ito sa kanyang mga Pokemon upang maging isang Pokemon Master. Humingi muli si Ash ng isa pang laban. Pinaalalahanan siya ni Misty na tinalo ng Slowbro ang kanyang Charizard, pero alam ni Ash na hindi iyon tunay na laban. Sa kabila nito, tinanggap ni Lorelai ang hamon. Sinabi ni Lorelai na ito ay magiging isang one-on-one na laban. Sinabi ni Ash na pinag-aralan niya ang estilo ni Lorelai at may paraan na siya para talunin ito. Inilabas niya si Pikachu at inilabas naman ni Lorelai ang kanyang Cloyster. Binalaan ni Tracy si Ash na alam ni Lorelai ang kanyang ginagawa, pero sumagot si Ash na alam din niya ang kanyang ginagawa. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt, pero nag-withdraw ang Cloyster kaya hindi ito nasaktan. Gumamit si Pikachu ng Agility, pero nireflect ng Cloyster ang kanyang atake. Gumamit si Pikachu ng Thunder at nagdulot ng malaking pinsala. Gayunpaman, nagliwanag ng pula ang Cloyster dahil gumamit ito ng Rage. Gumamit si Pikachu ng Quick Attack, pero tinamaan ito ng Aurora Beam, at pagkatapos ay napatalsik gamit ang Takedown. Humingi ng paumanhin si Lorelai sa kanyang ginawa, pero sinabi niya kay Ash na kahit kampante siya sa kanyang galing, hindi pa rin ito magagawa ang lahat. Sinabi ni Ash na mayroon siyang 2 badge bukod sa kanyang mga nakuha sa Indigo League, pero sinabi ni Lorelai na ang kanyang mga Pokemon ang lumaban kaya sila rin ang nakakuha ng mga badge na iyon. Idinagdag pa ni Lorelai na lumalaban ang mga Pokemon ni Ash para sa kanya dahil ipinapakita nito kung gaano nila siya kamahal. Bukod dito, kailangan niyang maintindihan na ang pagkatalo ay mahalagang bahagi ng pagiging isang Pokemon trainer, dahil kapag natatalo siya, dapat ipakita ng kanyang lakas na ang mga tao at Pokemon sa paligid niya ay nagmamalasakit sa kanya. Upang makamit ang magandang resulta sa Orange League, pinayuhan siya ni Lorelai na magkaroon ng mas matibay na samahan sa kanyang mga Pokemon kaysa sa kasalukuyan, at kailangan niyang lumaban kasama nila. Kapag nagawa na niya ito at nagtagumpay na talunin ng iba pang Orange League gym leaders, magkakaroon siya ng honorary trophy. Dahil mas naintindihan na niya ang lahat, sinabi ni Ash na hindi niya malilimutan ang payong ito at nagpasalamat. Lumitaw ang Team Rocket na nakikinig pala mula sa kanilang lobo para magkomento sa kanyang pag-aastang nakakataas, kung saan tinanong muli ni Lorelai kung sino ba ang mga taong iyon, dahilan para matumba ang lahat sa gulat. Inamin ng Team Rocket na balak nilang kunin ang mga Pokemon ni Lorelai, pero dahil napakalakas nito, kukunin na lang nila ang pagod na si Pikachu. Sinabi ng Team Rocket na narinig nilang mahalaga ang pagkatalo kaya nga ayos lang kahit puro sila talo, itutuloy pa rin nila ngayon ang pagkuha kay Pikachu. Inilabas ni Lorelai ang kanyang Jinx na pinatigas ang Team Rocket gamit ang Ice Punch at pinatalsik gamit ang Blizzard. Dahil dito, nakakita silang lahat ng mga kislap na nahuhulog bilang epekto ng Blizzard. Sa pagtatapos ng araw, sinabi ni Lorelai kay Ash na mayroong gym sa kabilang bahagi ng isla. Nagpasalamat si Ash dito at nangakong tatandaan ang kanyang payo at susunod sa hangin. Nangako si Misty na susunod siya sa Agos at sinabi naman ni Tracy na magkaibigan sila ng mga Pokemon anuman ang mangyari. Umasa si Ash na magiging mas mabuting magkaibigan sila ni Pikachu, saka nagpaalam kay Lorelai. Nakarating ang mga bida sa isang tahimik na bayan na tila hango sa isang aklat ng kasaysayan o mula sa bansang England. Iniisip ni Ash kung mayroon din bang mga Pokemon Center noong unang panahon. Biglang may isang batang babae na tumatakbo at sumisigaw ng pangalang Maria. Tinanong ng bata ang grupo kung nakita ba nila si Maria, at sinabing nawawala ang kanyang asul na Nidoran na siyang pinakamagaling na Pokemon sa mundo. Ginamit ni Ash ang kanyang Pokédex, ngunit sinabi ng bata na lalaking Nidoran ang ipinapakita nito at babaeng Nidoran ang sa kanya, kaya pumindot si Ash ng ilang buton hanggang sa lumabas ang asul na Nidoran. Nangako ang mga bida na ibabalik nila ang Nidoran sa kanya. Naghahanap sila sa parke at isinisigaw ang pangalang Maria. Biglang nakakita si Pikachu ng masasarap na berries at hindi niya napigilan ang sarili na kumain muna nito. Habang naghahanap si Ash, nakarinig siya ng isang batang lalaki na naghahanap naman kay Tony. Tinanong sila ng bata kung nakita nila si Tony, ang kanyang pink na Nidoran, na inilarawan niya na halos kapareho rin ni Maria. Tiningnan ni Ash ang kanyang Pokédex at nagpakita ito ng babaeng Nidoran. Sinabi ng bata na hindi kulay asul ang sa kanya, kaya muling pumindot si Ash at lumabas ang pink na Nidoran. Nang dumating si Tracy at ang batang babae na si Emily, agad silang nag-away ng batang lalaki na si Ralph at pinagbintangan nila ang isa't isa na isang kidnapper. Nagtalo ang dalawa at naglaban gamit ang mga patpat. Sinagasaan ni na Ralph at Emily si Tracy matapos marinig kay Mariel ang lokasyon ng kanilang mga Pokemon. Pagdating sa lokasyon ay nakita nilang naglalambingan ng kanilang mga Nidoran. Nakita ni na Misty at Tracy na ito ay tunay na pag-ibig. Nag-alok ng isang rosas ang lalaking Nidoran at kinain nila ang mga talulot nito.
Kahit nagustuhan ito ng dalawang bata, pinaghiwalay pa rin nila ang kanilang mga Pokemon at sinabing huwag na silang magkikita kailanman. Sa isang restaurant, kinausap ng mga bida ang isang chef tungkol sa problemang ito. Alam ng chef na ang dalawang bata ay sina Ralph at Emily na magkakilala na mula pa noong maliit pa sila. Kahit mababait silang bata, lagi nilang kinukumpetensya ang isa't isa. Bata pa lang sila ay nanghuhuli na sila ng Pokemon, ngunit nagkakataon na laging pareho ang kanilang nahuhuli kaya laging tabla ang kanilang mga laban. Nang makakuha sila ng Nidoran, nagmahala ng dalawang Pokemon, ngunit dahil sa katigasan ng ulo ng kanilang mga amo ay hindi sila madalas magkita. Paglabas ng mga bida sa restaurant, nakita nila si Tony, ang Nidoran ni Ralph. Nagmanman sila at nakitang gustong makita ni Tony si Maria, na kinakausap naman siya mula sa beranda. Nakita ni Misty na nakatadhana ang dalawa para sa isa't isa. Nang tanungin ni Ash kung paano niya nalaman ito, sinabi ni Misty na dahil siya ay isang romantiko at sinabing kailangan pang lumaki ni Ash para maintindihan ang mga ganitong bagay, na ikinalungkot ni Ash. Lumabas si Emily at sinabuyan ng tubig mula sa timba si Tony at dinala si Maria sa loob. Dumating si Ralph na nagalit sa ginawa ni Emily at dinala rin si Tony sa loob ng kanilang bahay. Dito napagtanto ng grupo na magkapit-bahay lang pala sina Ralph at Emily. Sinabi ni Misty na kabaliwan ang sitwasyong ito at nagpa siyang pag-isahin ang mga Nidoran. Sinabi sa kanya ni Ash na hindi niya dapat pakialaman ang buhay ng iba, pero mariing sumagot si Misty na gagawin niya ito dahil ang pag-ibig ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Sumagot si Ash na ang paghuli ng Pokemon ang mas mahalaga, kaya tinawag siyang isip bata ni Misty. Nakita ng Team Rocket ang dalawang Nidoran at nagpa siyang nakawin ito. Sa kanilang tinutuluyan, gumawa si Misty ng dalawang love letter para paglapitin sina Emily at Ralph. Ipinaliwanag ni Misty kay Ash na gagana ito dahil gusto talaga ng dalawa ang isa't isa pero hindi lang nila ito alam. Sinabi ni Tracy na kapareho ito ng sitwasyon ni na Ash at Misty, pero tinawag siyang baliw ng dalawa. Samantala, naisip ni Jessie na maaari niyang turuan ang mga Nidoran ng isang leksyon tungkol sa pagsasama. Inamin ni Jessie na simula noong bata pa siya ay matagal na siyang naghahanap ng pag-ibig ngunit puro kabiguan lang ang nahanap niya, kaya pakiramdam niya ay hindi karapat-dapat sa pag-ibig ang mga kontrabida. Sinabi ni Meowth na ito pala ang dahilan kung bakit tila nababaliw si Jessie, sinipa sila ni Jessie at inutusang simulan na ang plano. Pinuntahan ni Meowth sina Tony at Maria at pinangakuan ito na pagsasamahin sila kung susunod sila sa kanyang sasabihin. Sinabi ni Jessie kay James na kapag nakuha na nila ang mga Nidoran ay dadalhin nila ito sa kanilang boss. Bumalik si Meowth at sinabing kahit gustong magkasama ng dalawang Pokemon, hindi nila kayang suwayin ang kanilang mga amo. Nagalit si Jessie at sinabi na kikidnapin na lang nila ang mga Nidoran. Kinabukasan, nagtago ang mga bida habang hinihintay ang resulta ng plano ni Misty. Inisip ni Misty na magpapasalamat sa isa't isa sina Ralph at Emily dahil sa mga regalong ipinadala niya, na kunwari ay galing sa bawat isa. Lumitaw ang dalawa na dala ang kanilang mga Nidoran, ngunit galit nilang tinanong ang isa't isa kung bakit nagpadala ng mga regalong kinamumuhian nila. Hinagis nila ang regalong bulaklak at eroplano sa mukha ng isa't isa, pagkatapos ay muling naglaban gamit ang kanilang mga patpat. Nakita ni Misty na nagkamali siya, at sinabi ni Tracy na ang tanging gusto lang ng dalawa ay ang mag-away. Sinabi ni Ash na nabigo ang plano ni Misty, pero sumagot si Misty na ang misyon niya ay pagtapatin sila, na nagawa naman niya. Biglang may lumitaw na isang bride at groom at binati sila. Kinuha ng bride at groom ang mga Nidoran na nasa loob ng mga carrier, at ipinakilala ang kanilang mga sarili bilang Team Rocket gamit ang kanilang motto, habang lumalabas ang isang higanteng cake sa lupa. Nahati ang cake at lumabas sa loob nito ang kanilang balon na ginamit nila para makatakas. Sinumbatan ni Misty sina Emily at Ralph at sinabing kasalanan nila ang nangyari dahil masyadong matigas ang kanilang ulo. Napansin ng mga bida na may mga lata na nahuhulog mula sa balon ng Team Rocket kaya sinundan nila ang bakas nito. Nang mahanap nila ang Team Rocket, inutos nila dito na ibalik ang mga Nidoran, pero imbes na sumunod ay inilabas ni Jessie si Arbok. Nagtulungan ang dalawang Nidoran upang talunin si Arbok gamit ang tackle. Tumulong si James gamit si Victreebel, ngunit agad itong inatake ni Maria ng scratch. Patuloy na nagtulungan ang dalawang Nidoran sa pakikipaglaban sa Team Rocket, at dito nakita ni na Ralph at Emily ang kagustuhan ng kanilang mga Pokemon na lumaban para sa isa't isa. Sinubukan ni Arbok na paluputan ang mga Nidoran ngunit kinagat siya ng mga ito. Sa huli, sabay na gumamit ng double kick ang dalawang Nidoran at tuluyang natalo sina Victreebel at Arbok. Sumakay ang Team Rocket sa kanilang balon at gumamit ng vacuum cleaner, ngunit lumapit sa kanila si Pikachu na may masamang ngiti at kinoryente sila, habang binutas naman ng Staryu ni Misty ang balon na nagpatalsik sa Team Rocket. Sinabi ni Misty sa Team Rocket na ito ang nangyayari sa sinumang nangingialam sa mga Pokemon na nagmamahalan.
Sinabi niya kina Ralph at Emily na mas mabuti silang tao kaysa sa Team Rocket at dapat nilang hayaang maging masaya ang kanilang mga Pokemon. Napagtanto ni na Ralph at Emily na hindi nila kayang paghiwalayin ang dalawa, ngunit ayaw din nilang pakawalan ng mga ito. Iminungkahi ni Tracy na gumawa na lang sila ng bahay sa pagitan ng kanilang mga tirahan para laging magkasama ang mga Nidoran. Nang sabihin ni Misty sa mga Nidoran na maaari na silang magsama sa wakas, naghalikan ito at biglang nag-evolve bilang Nidorino at Nidorina. Nagtaka si Tracy kung dahil ba ito sa laban o sa halik, habang tinanong naman ni Ash si Misty kung ang halik ba ay nakakapagpabago rin ng tao, at sumagot si Misty na kailangan nila itong alamin ng mag-isa, na ikinalito naman ni Ash. Samantala, ang Team Rocket ay nakatali sa mga kampana na tumutunog para sa kinakasal na magkasintahan.